Pistol Rapid Fire! Okay. Welcome sa ating channel. Meron palang mga kasuklam-suklam na mga nangyayari dito sa ating lipunan. Lalong-lalo na sa gobyerno na ang tunay na apektado ay tayong mga ordinaryong mamamayan. Halimbawa na lang itong nangyayari kay former PDEA agent Jonathan Morales. Siya ay kinasuhan ng napakarami. Kinasuhan siya na hindi niya alam. Kumbaga, inalisan siya ng karapatan na sagutin niya ang mga kasong isinampa sa kanya. At para maintindihan natin, panuorin natin ng sabay-sabay itong interview ni Maharlika kay former agent Jonathan Morales. Ngunit bago yan, pahingi muna ng isang like yan, isang share, isang comment, at higit sa lahat, pakisubscribe na lang kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel. At pakisama mo na rin ang bell button para hindi ka mahuli sa mga kaganapan dito sa ating channel. Agent Morales, alam mo, pag-usapan natin yung warrant of arrest. Kasi ako po, ginawa din sa akin ng gobyerno ito, yung ginipit ako last year. Hindi ko pa nga po alam, baka ito mga taon na to, baka 1 million warrant of arrest na o 1 million cases na ang itinanim nila sa akin nang hindi ko alam dahil gumagamit sila ng peking address o fake address. Before ko po kayo tanungin, a little background lang nyo sa akin. So, itong isang kasabwat ni Lisa na si Taberna, at nakita naman doon sa video niya, video ni Lisa, na talagang even before, magkasabwat na sila at si Lisa ay nagbibigay ng feed dito kay Taberna. So, patungkol doon kay Attorney Vic Rodriguez, no? I don't know kung napanood mo. But ganun pa man, yung sa akin kasi, may silang warrant of arrest sa online. So, at nagpa-interview si Taberna na nagbida-bidahan na ako ay kakasuhan, which is totoo naman dahil pinick up ng mainstream media. Then later on, may warrant of arrest, pero hindi siya ang nag-release. Nagpanggap siya na hindi siya, pero sinirculate nila sa kanilang mga minions or mga dugyots. So, ganun pa man, never ever po ako nabigyan ng aking right na kung saan matanggap itong kasong ito na sinasabi sa akin. Kasi, dito sa Amerika, kinasuhan din ako ni Lisa kasi mga proxy cases lang naman yung mga taong gumagamit sinagot ko sila. Pero dyan sa Pilipinas, it's really unfair na kakasuhan ng isang tao at maggagawa-gawa po sila ng address para lang para hindi mo matanggap. Okay? Then, mabigyan ka ng warrant of arrest. Sa case nyo ba? Okay? Dahil hindi ko alam kung i-release yung warrant of arrest ninyo, di umano, kasi nakarating lang po sa akin yung information at thank God, hindi kayo inaresto doon nung May 13. Kasi hindi ko, as an ordinary citizen, hindi naman naintindihan ng tao kung paano yung process, no? Ng pagkinasuhan ka, tapos dadalhin sa piskalya, yung mga ganong process. Ikaw kasi dahil ikaw ay dating police at I believe meron ka ring kaalaman patungkol dyan dahil ginagawa nyo yan sa inyong trabaho as PDEA agent. Kayo ba nakaranas ng ganyan na kakasuhan kayo at ililigaw yung mga address, ganyan? Opo, sa katunayan, ako po ay kinasuhan ng hindi ko alam. Kinasuhan ako ng gobyerno, partikular ang PDEA. Ako po ay kinasuhan. Kailan po? Bago? Hindi po, mga ilang taon na po ang nakalipas at wala na po ako sa PDEA. No? Ang ginawa nila, sinampahan ako ng kaso sa prosecutor's office at yung address ko, hindi yung address na alam nila. Okay. Kumbaga, yung address na ginamit nila na address ko ay ibang lugar. Ang purpose nito,
Kaya in-address nila sa ibang lugar ay para hindi ako maka-attend sa isasagawang preliminary investigation. Kumbaga sa ano, talagang sinadya ito para agad-agad magkaroon ng warrant of arrest. Para madampot ka. Opo. At mamagsak Kasi ka. kapag ipinail ang kaso no sa piskalya at ito ay nagkaroon ng ng preliminary investigation, magsusupina yung piskal, isusupina lang ng piskal kung ano yung address na nakalagay para doon sa respondent o doon sa suspect. So kung ang inilagay na nagdemanda yung address, halimbawa address mo sa Marikina, yun talaga legit na address mo. Pero ang ginawa ng nagsampa ng kaso sa iyo ay in-address doon sa Quezon City, hindi makakarating sa bahay mo. Hindi ka manonotify. Diba? Kumbaga sa madedeprive na yung iyong mga karapatan na sumagot o mabigyan ka ng pagkakataon para sagutin yung demanda laban sa iyo o yung reklamo. Ganun ang ginawa sa akin. Kaya ginawa nila yon para ma-waive yung aking mga karapatan na i-submit yung sarili ko sa preliminary investigation. At kapag na-waive ko yung karapatan ko, ang gagawin ng piskal, syempre, i-resolve yung kaso kung ano lang yung nasa kanya. Nandun sa kanyang, yun lang ang niya. I-resolve niya. Oo. Siyempre, ipo-forward niya yun doon sa reviewing prosecutor at saka doon sa approving prosecutor, then ipapile yan sa court. Siyempre, automatic yun. Hindi na kumbaga sa yung ginawang kaso, tsak yun, present lahat ng elements ng krimen. Definitely. Oo. Kasi ipapile ngayon sa korte yan. Pag ipile sa korte yan, within 10 days, maglalabas ang judge ng warrant of arrest para ma-custody ka sa korte. Yun, para doon mo sagutin. Paano kung hindi mo alam, wala kang alam, kagaya nangyari sa akin. Kaya yung nangyari sa akin, bigla ako nagkaroon ng warrant of arrest, bigla akong nahuli. Hinuli ako. Alam mo ba ang ginawa sa akin? Hinuli ako ng Webes. Talagang sinerve yung warrant. Sinerve ng mga pulis. Bali, ang warrant, ang dala nilang warrant, dalawa. Sir, hold lang kita. Opo. So, gumawa sila ng peking address, let's say, ang tunay mong address sa Marikina, pero pinadala sa Pasig. Pero nung inarrest ka nila, doon sa address mo, alam na nila kung saan ang address mo. Oo, ganito Pero hinuli nila ako doon sa may umattend ako ng hearing. Doon sa Hall of Justice ako hinuli. Okay. Doon ako hinuli. Ngayon, ganito nangyari sa akin. Oo. Ganito nangyari sa akin. Hinuli ako ng Webes. Nilakad ko yung piyansa ko para makalabas ako ng Biyernes. Di ba? Ngayon, nung palabas na ako ng Biyernes, sinerve uli yung panibagong warrant. Panibagong kaso na naman na hindi mo alam. Oo, dapat yun. Nasa kanila na lahat yung warrant. Isang serban lang para maasikaso mo kagad yung bail mo. Ang ginawa sa akin talagang inutay-utay. Hawak na nila yung warrant Ganun ang ginawa nila sa akin. Ganoon Sir, yung ginawa nila? Ganon kalupit. Imagine mo, PDEA yun, sir. Gobyerno yun na supposedly sandalan ng taong bayan. PDEA yun, ahensya ng gobyerno. Pero itong ginawa sa'yo. Oo. Tingnan nyo doon sa complaint, yung nag-file ng complaint sa akin, under oath siya. Naglagay siya ng address na doon ako nakatira. O doon ako matatagpuan. Perjury. Pero nagsinungaling siya. Alam naman nila at meron akong 201 file sa PDEA na ang address ko ay dito sa bahay kung saan nakadeklara doon sa PDEA. Pero gumamit sila ng ibang address. So, ang nangyari, napailan ako ng kaso at yun dininig. Kaya yun, acquitted ako dun sa kaso na yun. Biruin yun. Kung ako tinamaan dun sa ipinail na yun sa Quezon City, 2 kaso, isang Section 91 at saka Section 92 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung hindi pagbebenta ng kundi yung hindi ka ka-attend dun sa hearing at
yung sinasabi na yung kaso ay binangling ko o yung binaliwala ko. Binaliwala O kung parang binenta mo yung kaso, nilaglag mo, parang ganun. Okay. Ganun. Alam mo ba kung tinamaan ako ron? 20 years ang bawat isa. 40 years. Oo. Tignan mo yung perwisyo na ginawa. Alam mo, nung magkaharap kami sa korte, ang sabi sa akin, Sir, sorry, napag-utusan lang kami. Ito po yung nag-file sa inyo ng case. Oo. Nakakaharap ko. 3 beses ko na nakakaharap dun sa Senado. 3 beses. Kaya nga sabi ko, may araw ang paniningil. Kaya Diyos marunong ang ang manila Diyos. sa kanila. Totoo yun. So, pero yung 20 years na sinasabi mo, na nabasura na yun, no? Di ba? Acquitted ako. Acquitted ka na. Oh, acquitted ka doon. Ako. So, Acquitted. Ngayon, isa na lang. Isa na lang yung pinail nila. Kaya nga, ano po yun? yung false di ba pala pwede testimony. yata? Yung false testimony. Pero hindi pwede i-discuss kasi nga, active pa yung ano niya, nasa court. Opo, sir. So, alam nyo yun na imagine nyo, mga kababayan, ginagawa mismo ng gobyerno sa akin, kay Agent Morales, si Agent Morales, dating lingkod gobyerno. So, yung bail po nun, natandaan nyo kung magkano yung binail nyo last year? Yung binail ko, para doon sa 2 kaso, 60,000 yun eh. Nag-cashband ako na 120. So, siyempre, yung mga ganun, napupunta naman yun dun sa lawyer eh. Siyempre, kasi ang lawyer kasi, meron tayong acceptance fee, meron success fee, meron sa mga pleadings, at iba pa yung mga sa hearing, Siyempre, yan eh. Kumbaga sa yun yung profession nila, hindi mo naman pwede. Kasi napaka-sensitive ng kaso, hindi po pwedeng pabayaan eh. Dahil talagang pero tingnan mo yung ginawa ng gobyerno. Hindi ko lubos maisip bakit ganun eh. Bakit ginawa sa akin ito ng mga dati kong kasamahan? Tinatanong ko, ano ba ang kasalanan ko sa mga ito? Diba? Kung ang galit sa akin is yung Director General, bakit ganito yung mga dati kong kasamahan? Anong kasalanan ko sa kanila? Tapos, pag nakita kayo, sorry. Diba? Hindi po. Ngayon, sasarain yung buhay mo, tapos sorry lang. Ngayon ko lang talaga nare-realize kung bakit ako dumadating sa point na nagkakaroon ako ng mga ganitong indulto. Alam nyo, ito, nung makarating tayo ng Senado, itong na to, doon ko lang na-realize na kaya ko pala inaabot itong mga ito dahil doon sa trabaho ng 2012. So, yun pala tol, no? Ang hirap pala na mapaglaruan ka ng mga power tripper. Siguro kung mahina lang ang kalooban ng isang tao, na katulad ni former Agent Jonathan Morales, baka tol, bumigay na siya. Baka naglalaro na siya ng kanyang laway, kumakain na siya ng kanyang kulangot. No? Napakahirap pala naging kalagayan niya. O ikaw tol, isulat mo dyan sa comment section kung ano ang maramdaman mo o magiging pakiramdam mo kung mangyari ito sa'yo. So yun lang tol. Thank you.